Hi po sa inyo lahat, ay magandang umaga po guys. Just Yellow po, Daniel Lloyd. At walang pangalan. Tiramisu, sorry po. Hello po. Okay. So, our topic for today is all about is domain enrich. So, dapat sana kagabi ko pinilay, kaya lang may ginagawa kasi yung pamangkin ko. Inaayos na po yung PC, nagluluko yung mouse, tsaka keypad. Kaya, pagpasensya mo na. Guys, inaano ko muna to guys. Ano natin. So, hihati natin sa tatlong part na to guys. Kasi, mahaba po yung discussion. So, mahaba talaga discussion. May equation pa yan, may graphs yan, may mappings, at yung mga ordered pair. Domain enrich lang naman, madali lang naman po pag-aralin. Pero, nakakalito sa mga student po, guys. Oo. Nakakalito siya. Ngayon yung kalituan din talaga. So, ayan, GeoGebra gagamitin yung graphic calculator. Pwede naman, Desmos. Kaya lang, di-demo ko sa inyo yung mga function niya. Kaya gano'n. Okay? Matsumo Mahelo po. Dapat sana kagabi ko na nilalive, kaya lang may skin PC. So, maglalive sana ako pagkatapos na, kaya lang inaantok na kasi ako. TY Jahlo po. Game na. So, game na tayo. Presentation po tayo guys ha. Okay, inom muna ako ng na may ice coffee para nakakatalino kasi yung kape. Para sabi daw ni Dr. William, hanggang 2 cups lang per day. Ang pagising kasi ang kape, di ba? Di ba? Basag-basag. Angelo, dilang sa hello po. 97, hello po. Try game na. Handa naman na lahat. Ilabas mo na ng mga ballpen at notebook kung sakaling gusto nyo matutunan sa live na to, okay? Ilabas mo na yung ballpen at notebook kung sakaling may natutunan. Kung may tanong po kayo, mag-comment down below. So, ako nang bubahala magsasagot. Charis lang. Charis lang naman. Ha? Hininaan ko naman. Okay, na tayo. Sarado mo pinto. Pag-game na tayo. Okay, may natulog kasi yung pamangkin ko. Di ko nagagawa. Sige, game na. Okay, handa na ba kaya? Start na tayo. Okay, 3 minutes. Magpo 4 minutes na. Kaya na tayo guys. Okay, teaching algebra in TikTok Live Studio. Report by It's Me Mayan. Domain enrich ang aaralin natin. Kasi mahaba po yan. Sa ating pa sa 3 video. Okay? Sa next day na lang po. Okay? Okay, yan na natin. I-demo natin. Okay. Okay na guys. Topic po ito ang domain enrich sa Trigo Algebra. Baka sa senior high school, general math, or junior high school, hindi ko alam. Baka topics yata ng grade 10 or grade 11. Grabe si teacher. Hello, engineer yata. Hello po, mamaw. Mamaw talaga si engineer yato. Congrats po nga pala sa kakapasa yata ng board exam. I-congratulate niya si engineer yato. Okay. Mahirap talaga ang board exam ng civil, no? Game na. So, domain enrich po. Topics po to ng general math, minsan trigo, minsan algebra. Ewan ko lang sa inyo, tanongin nyo teacher niyo. Okay. Sige, domain. Alam niyo naman, ang domain po talaga, sets po siya ng x coordinate. Yung mga, yung mga values of x coordinate. Ang range naman ganun din. Set din ng y coordinate. Ano yun? So, example.
Ha? Sandali lang, commercial muna tayo ah. Wait lang po tayo. Ano? Hi guys, I'm back. Wait lang ah. Tinanong muna to. Okay. Okay na ba? Bumili kasi ako ng tao para sa pamangkin ko. Okay, game na. Okay, sinabi ko na sa inyo. Pag domain po, set po siya ng X-coordinate. Ano ba ang set? Ang set po kasi, groupings po yan. Gets nyo? May nag-aaralan kayo ng ano, yung mga definition of sets. Mga union, intersection, ano ba yan? Ano ba yung, nakalimutan ko na yung ibang symbol nito eh. Null or empty set, ganun. Sama yun. Yun ang definition na set. Pag set po siya, groupings po yan. Get? Pag range po, ganun na rin, set din niyang may coordinate. Yung given na yan, guys, yung mga order pair na yan, relation yan. Gets nyo? Tandaan guys ha, lahat ang binibigay ng relation or yung mga order pair ay relation. Pero hindi lahat ng relation ay function. Nakadepende po yun sa situation. For example, sample ko lang ha. Ito muna tayo. Mamaya na to. Eto. Mappings po yan. So, ibig sabihin, guys, again, eto guys, makinig kayo. Anong ibig sabihin ng function? So, i-demonstrate ko na, or i-explain ko maigi para mas maintindihan nyo anong ibig sabihin ng function. Kunwari, pag gumagawa lang po kayo ng giniling, let's say sample, yung giniling kasi, yung anong word you call this, pag pumunta kayo sa palengke, mama, magpagiling po ako ng baboy. Kasi tabi lang po, demonstrate ko lang po TikTok ha. Magpapagiling po ako ng baboy, or kaya manok, mawala kayo. So, kunwari, yung hiniwa po yung mga baboy or manok, ayun ang magmimusto lang siyang input. Nilagay yung hiniwa ng baboy, doon mismo sa giniling na machine, or what you call this, giniling, yung parang makina. Para lang dumurog lang po yung giniling. Naiintindihan nyo? Pag dinurog mo talaga yung giniling, once na mangyayari, malapit yung malabas, giniling na po yun.
So, yun yung tinatawag na output. Naiintindihan nyo? Gets nyo? I-logic nyo. Magpapagiling kayo ng baboy or manok. Kumuha lang kayo ng baboy, yung mga hiwa-hiwa na, tapos ilagay mo sa machine. Kasi gagawin mo naman yung giniling ng baboy or manok. Pag lumabas na po yung yung parang resulta, pag lumabas na yung giniling, naging durug-durug na siya. So, naging giniling na po yung baboy or manok. Output na po yun. Ganun na rin sa function. Naiintindihan nyo? Pag hindi nyo na-gets, ganito na lang. So, paano? Kunwari, eto. Taka lang. Mumutuloy yata niya yung tablet ko. Ayoko kasi ng wire eh. Di ba susunod, bibili lang po ako ng wireless. Para hindi na ako magwa-wire. Ano siya? Bluetooth po siya. Binili ko to sa Shopee eh, mga 2,000. Mahal. So, eto. So, eto mga range mo yan. Domain po yan. X-coordinate ng domain. So, domain po to. Ano ba? So, domain yan. Ito po yung range. Sandali lang. Wait lang. Okay, paano natin malalaman? Paano natin malalaman, guys? Ano ba yung function? Mamaya, i-define natin yung mga meaning ng function. Pero yung function relation, sa susunod lang po ng live ko, ha? Madali lang po siya i-call out sa mga student. Pero yung meaning, nahihirapan din ako kasi hindi ko naman alam ng meaning ng function. Nalalaman sa mga YouTube, naiintindihan ko na. Gets nyo? Okay. So, kung obserbahan mo mabuti, di ba yung domain natin? Ang domain natin, wala siyang paulit-ulit yung mga values of x natin. Domain yan, di ba? Ano papasin nyo guys? Obserbahan nyo mabuti. So, i-laser natin para makita. I'm sorry. I-laser nyo. I-laser natin. Etong ganito, kung o-obserbahan nyo mabuti, makinig, 71 viewers. Ito yung mga domain na to, ang pinakaayo to sa functions. Bawal to ulitin yung mga values of x. Ulitin talaga. talaga si x talaga. Usapang pag-ibig po ta. Gamiting, hello po Matima, hello po sir, good morning po. Gamit ka OneNote para mas madali magsulat hirap sa PPT. Sige po, sa susunod lang po. Paano po maggamit ng OneNote? Microsoft po yan, sir. Meron na po akong notes po, yung Microsoft Notes. Sige, try ko po. Mahirap sa PPT. Sige po. Try ko pa sa susunod, sir. Masusunod pa, sir. Yes po. Okay. Alam ni Mati yan. Alam ni Sir Matima na alam ng function. Sir, kung nanonood ka man, alam naman yung mga function ha. Domain and range ang i-discuss natin, di ba? Di ba sabi nga nila kapag function, ang rules ng function, hindi po siya pwede pa ulit-ulit yung mga values of x or domain. Naiintindihan niya? Gets niya? O observe mabuti. Focus lang po sa x. Paano kapag paulit-ulit na po yung range or y, wala tayong pakialam niya. Ang papakailan mo lang yung value of x natin or domain natin. Gets? Engineer Kevin, hello po. Bawal ibalik si x. Grabe ka naman, mati-mati. Usapang mat po tayo, hindi usapang ang x natin. Grabe. Totoo naman eh. Pag-usapang pag-ibig lang talaga. Ay, sorry po. Ewan ka na lang, Sir Matima, kasi sa totoong buhay po talaga, pag ex ang pinag-uusapan, may nagagawang talaga masama. Masama talaga, pero maniniwala ba kayo sa second chance niya? Yung mga ex. Ako, depende. Baka kasi yung mga ex niya, baka umulit-ulit yung nagawa mo dati. Sige, magbato lang tayo. Hindi naman usapang pag-ibig. Paalala lang, pag domain or x-coordinate or x-value, hindi po pwede pa ulit-ulit yung value x. Bawal ulitin. Baka naman. Okay, kung nakikita natin guys, nanonood, kung gusto niyo matuto sa mga math, paki-follow up niyo si Sir Matima sa TikTok. Nagtuturo din niya ng mga math, okay? Malaki ko pa yung manonood. Pagaling pa yung magturo. Namin ako natutunan, okay? Di ba, wala siya pa ulit-ulit yung mga domain, yung range, wala. Papakalaman natin yung domain natin. Wala na lang po yung mga range. Huwag mo na papakalaman. Kahit paulit-ulit, wala tayong pakailam dyan. Ang papakailam mo na,
yung domain. It doesn't matter years ng mga range, wala tayong pakailangan. Papakailan mo lang, i-focus natin yung mga values of x natin, yung domain natin, kung nagkakaroon lang siya ng mga paulit-ulit yung mga values of x natin. Naiintindihan nyo? Yan ang function. Okay, kung titignan natin, guys, eto, wala siyang paulit-ulit. Function po siya. Ano ba yung function? Ma'am, bakit naging function? Kasi wala siyang paulit-ulit yung x domain natin. Wala. It means wala. Pero na lang po yun nasa kabila, guys. Ang domain natin, hindi po siya paulit-ulit. Pero, etong mga range na to, wala siyang paulit-ulit. So, no function siya. So, pasok siya. It doesn't matter which that talaga na. Papakailaman natin yung mga domain natin. Focus natin yung mga domain natin pag paulit-ulit, not function yan. Not function yan. Pag domain yan, not function yan. Pag paulit-ulit, not function yan. Okay? So, ano may definition ng domain? Ano? Alam natin, hindi natin isa-isa yan. Pag sagot natin ang domain natin, ito na po yun. But, it means that doesn't matter means kapag tinanong ang teacher nyo. Mag-a-arrange nyo. Para ang domain nyo, ascending quiz sequence. Mula sa pababa naman ng verse hanggang pataas, ang tawag doon, ascending. Pag descending, mula pataas hanggang pababa, at iba naman yon. Pag nag-a-arrange po kayo ng domain, pag domain, ano man ba yung domain natin? Ganun ang pagsulat ng braces. Set po yun. So, ganito pagsulat ng braces. Minsan kasi, pa ganyan. Depende sa teacher nyo. Ewan ko na lang disclaimer lang, ako po ay hindi naman ako expert pagdating sa pagtuturo. Accounting sa student po ako. Ganito pagsulat ng set natin. Ano man domain natin? Ano may pinakamababa? Ascending nga 3. Siya yung pinakamababa. So, 3, negative 3, tapos, ano ba? Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Ito yung domain. Kailangan, siguro sa inyo, walang pangalang pusa. Siguro, under po siya ng trigo or algebra. Baka sa inyo mga grade 10 po, grade 9, hindi ko po alam. Tanungin niyo yung mga teacher niyo kasi hindi naman na kami umabot ng new curriculum ko sa mga junior high school. Okay? Baka grade 9, grade 10. Tanungin niyo lang sa teacher niyo. Okay? Alam mo din, discuss yung domain and range. Ascending ascending. Hindi po pwedeng hindi ka mag-arrange. Pupilit kayo tamad. Okay? Pag range naman, ascending ulit. Alam mo yung pinaka-ascending, negative 2, siya yung mababa, di ba? Negative 1, 0, 1. Yun na lang. Teka lang. Ganun ang pag-set ng natin, domain and range natin. Ganun yun. Ito naman, tinatakot niyo yung sarili niyo, pinangunahan niyo yung sarili niyo. Grabe naman po kayo. Ganun yun. Okay, yan. So, wala naman tayo pa ulit-ulit, di ba? Ito, wala na to. Function na po siya. Kung makikita mo sa graph, ito, sabi nga nila, y is equal to absolute value of x minus 2. Okay, punta tayo sa GeoGebra. Ano yun? GeoGebra, isa siyang apps po. Okay, meron yan sa cellphone, di ba? Sa Google Play. Okay, GeoGebra po tayo. Sabi daw, input natin ang y is equal to absolute value of x. X ba? Sana all may x. Teka lang minus 2. Tapos yung minus 2, di ba? Minus 2 lang. Minus 2. Ayun na po yan, di ba? Okay, ano natin. I-illustrate natin. Kita niya? Ito na po yan. So, it means din talaga yan. Kung ganyan yan. Hindi tayo makakasulat dito eh. Hihirap pa tayo sa PPT nito. Okay. Yan. Hihirap naman tayo. So, makikita mo. Pag skinan mo to, I mean, imagine na lang, blurrer. Bahala kayo sa kayo maglulocate.
Ano ba naman yan? Teka lang ha. Yan, ito. Imagine ko na lang ha. Yan. Ewan ko lang. Yan. Pag skinan mo yan, guys, imagine yan, pag skinan nyo, anod lang kayo ah. Pag gumamit tayo ng vertical line test, alam mo yung vertical line test, din-discuss niya sa Trigo. Pag vertical lines, kumuha lang po kayo ng kahit anong mga stick, like sample, lapis, kahit ano, iscan nyo yung mga graph nyo, kasi pag gano'n ang scat yan, ganito yan. So, pag here, tara lang, mag-demonstrate natin pag hindi nyo kasi alam. Okay, kukuha po tayo ng demonstration. Oh, teka lang, manood po kayo. Kunwari lang ha. Example ko lang sa inyo kasi mahirap po talaga mas kasi wala akong board. Kunwari lang ha. Ito po yung, kunwari lang. For example, yung mga graph nyo. Manood lang kayo guys ha. Wag tayo x-coordinate, xy coordinate. Kunwari lang ha. Pag-absolute value. Yan. Okay, ito. Kita nyo? Hindi nyo kita. Kunwari lang ah. Ganito ang vertical line test natin. Ano yung vertical line test? Kung makikita mo yung vertical lines, kapag nakakita ka, nag-scan ka ng isang point, function po siya. Kapag nakakita ka ng 2 or more points, hindi po siya function. Naiintindihan. Ganito ang pag-test ng vertical line test. Ano yun? So, tignan nyo maigi. Saan location po yan? So, makinig. Ito yun. So, kung bahala kayo, saan yung location, pwede ganito, pwede ganyan, bahala kayo sa puno. Pero, magsasell ako. Kung makikita mong vertical line test, kumuha kayo ng isang bagay na to, like ball pen, lapis, or anything, magsascan kayo dito, yan, isang point na, kahit anong mga yan, mag-closer, nagkakaroon na siya ng points kahit saan kayo magpunta, o saan kayo mag-location. Okay, isa. Sa function po siya. It means, nagkakaroon na siya ng absolute value graph ng isang point. Function po yan. Naiintindihan? Gets? Paano ma'am, kapag 2 points na po yung nakikita niyo sa vertical line test, hindi po siya function. Like kagaya ng parabola. Pero hindi naman porket yung parabola is nagpa-function na. Yung typically na palap po kasi yung parang pang letter C po yung parabola, not function, pero hindi lahat ng function, hindi lahat ng uri ng parabola is function. Kagaya nito, drawing ako. Saglit lang ah. Demonstrate ko lang po vertical line test, sa susunod na lang po ng vlog ah. Ano yun? May parabola ng ganyan. Eto. Ewan ko na lang ah. May parabola na sa baba. Magkaiba yun guys ha. Iba naman drawing sa parabola. Pero hindi naman porket ang parabola is function. Hindi naman uri ng parabola is function. Kalaman nyo, so mag-aral kayo mabuti. Kagaya to, example, ito. Yung parang letter C ng itsura ng parabola. Ito muna, unahin natin to guys. Makinig kayo. Ganito pag-stand ng vertical line test. So, dito. Focus natin dito. Ito yung po-focus natin. So, kunwari, ang graph natin is y is equal to x squared. Kunwari lang. So, ito, isa-scan mo to using the vertical line test. Ayan, nagkakaroon ng isang point. Kahit, etong point to point yan, infinite po yan. Pag scanan mo ng scanan, magkakaroon na siya ng 1 point. Ayan, natatama. Kahit saan ka magpunta yung location mo, pwede ganito, pwede ganyan. Nagko-close yan, nagkakaroon siya ng mga point like this, di ba? Yan, function na po yan. Ito na sa baba, pinakadulo, hindi po siya function. Baliktad yung camera, hindi ko siya nire-rotate ha. Oh. Yan, wait lang. Demonstrate ko sa inyo. Kunwari lang ako. Baliktad kasi yung camera. Ito, kunwari lang, ito, letter C. Minsan kasi pag ganon, kahit yung ganito or magkabilaan, not function na pa rin yan. Pero pasok na po yung ganito, patom, tsaka pag ganyan, function po yan. Pag skinan mo to,
Totot ay, hindi po siyang function. Bakit? Kasi nagkakaroon siya ng 2 points like this. 2 point yan. Tooth, ayan, magkakatapat yan. 2 point. Nagkakaroon lang siya ng 2 point pag skinan mo. Function, not function po yan pag ganito. Gets? Ganun na vertical like this. Subukan nyo ng mga graphs na gawin nyo gamit ng lapis doon. I-ano mo siya, i-visualize mo siya. Yeah. Ganun lang. Gets niya? Ganun lang yun. Full function niya. Madali ka mako kapag inaral mo mabuti, di ba? Ganun lang. Yan. Function yung mga yan. So, ano ibig sabihin ng function sa meaning? Okay, balik muna tayo dun. Okay, so, may definition of domain and range. Sinabi ko na yung kanina. Pero yung pinaka-meaning is, totoo po talaga yan. Pag-init naman. Okay, isa-isayin natin. So, ito pa yung definition. May nakikita mo sa Google o kahit lang sa libro para sa ang kanyang explanation. Okay, isa-isayin natin para mas naiintindihan mo. Okay. So, a function. So, palitan ko tang pen na to. Gawin na natin black para mas kita. Okay. Kuya Selo pa. Okay. A function. Ay, kulay blue pala siya. Ano ba yan? Sige puti, para sure po tayo. Okay, a function is a correspondence from a person is called a domain. Correspond of the person. Pag sinabing person, x-coordinate po yan. X-coordinate po yan. Coordinate. Yan ang tawag ng domain. To the second of the range. Which yan? Y? Coordinate yan. Coordinate. Such that each element in the domain correspond to the exactly one element in the range. Gets niya? Ito yung mga ginabi ko. Dapat exactly one element in the range. Ano yun? So, ibig sabihin nun, itong ginamit ng sample, correspond po siya. Ibig sabihin, magkakatapat po siya. Ano yun? Hindi ko gets. Pag corresponding po siya, guys. Corresponding. Pag corresponding, guys, ano yung sabihin ng corresponding? Pag corresponding po yan, nagtatapat lang po siya ng kada isang element. Example, magkakapartner siya. Eto, yan, ayan, ayan, ayan. Wala naman po siya yung mga input natin. Wala naman mga magkakapareho, di ba? So, all of these, yung mga kapartner is iisa lang siya. Magkakapartner yung mga yan. So, function na po siya. Naintindihan niyo? Ganun lang yun. Gets? Ganun lang. Ganun ang definition ng function. Okay. Ito, sinasabi ko na, paulit-ulit mo tayo sa first set is called the domain of the function. Ayun na po yun. Sinabi ko na yan kanina, okay? Okay, balik naman na tayo. Okay, so bago po muna mag-range ng equation, kailangan natin malaman yung mga restriction or yung mga batas. Pag sinabi restriction sa ibang word, batas po yun, rules po yun. Ito naman, oh, mama, hindi ko naintindihan sa last ulit ng restriction. Mama, ano yung restriction? Teka lang. Grabe naman po kayo. Restriction din niya alam. Sige na nga, mas daw, mali restriction. Ang mag-restriction, rules yan. Rules na kailangan natin sabihin. Kasi hindi nyo kasi alam niya restriction, nagkakamali kayo. Makakapasisi. Kaya ito na nga, tinutubo ko na nga eh. So, kailangan paalala, may rules yan. Represented below are some restrictions to consider when finding the domain and range of some function that involve the following. Following yan ha. Kailangan, kapag nag-ano kayo ng equation, papunta ka na kay equation, doon nahihirap sa mga student na maghahanap ng range domain and range kapag equation ang given. Mas madali, ang given talaga, pag naghahanap kayo ng domain and range kapag mappings po siya, ang mga order pair, at saka tables values. Kapag mahirap yung equation, mahirap yan. Para sa inyo, kung hindi kayo nag-aaral. Gano'n lang yun. Kailangan sundin mo itong mga restriction or mga rules bago kayo maghanap ng domain and range kapag ang given is equation or algebraic or anything something.
kahit ng mga rational, mga square root, bawal yung mag-square root kasi i-undefine pa yan. So, sabi nga daw nasa number 1, radical with even indices. Pag sinabing indices sa plural word, hindi ako English major Pag plural word, plural for the index. Kasi pag index, singular yung pag index. Pag plural, indices yun. Gets nyo? Even number. Ano ba yung even number? Alam niyo naman pag even number. So, 2, 4, 6, 8, and so far, even number po yan. Even. Radical with even indices. Pag indices po sa plural word, marami yun. Gets nyo? Radical, pag radical o radical sign, yung pinakaloob na radical sign, o yung natawag na radical, must be non-negative. Kailangan non-negative po yan. Pag negative yan, undefined na po yan. Wala na po tayong magagawa doon. Gets? Non-negative yung nasa loob na radical Example nga Kita nyo. Ito po yung square root, diba? Kunwari lang For example, 2x minus y. Ito po yung pinaka-value. Radical ang tawag doon. Ibig sabihin, radical. Pinakaloob ng square root. Gets nyo? So, kailangan yung radical nyo, hindi siya non-negative. Since non-negative po to, magsasimplify na natin kung malalaman natin kung greater than ba siya or equal to 0. Kasi may restriction to. So, mahirap pa tayo i-explain. Ganun. O, hindi po, kailangan is greater than or equal to 0. So, since iyan, ka pa, undefined, so dalawa yan. So, mahirap to. Demonstrate ko na parang alam nyo. Kapag yung pangalawang restriction, fraction, yung rational expression, gets nyo? Kailangan yung denominator naman must not be equal to 0. Pag equal sa 0, undefined na po yun. Gets? So, kailangan natin sundin yan. Gano'n lang. Gets? So, ipapost ko po yan sa YouTube. Okay? So, ganito pag magde-demo or mag-explain ng domain English kapag nasa graph na kayo. Kailangan, what if yung polynomial po? Polynomial saan? Yung mga given? Pag nagano kayo ng domain English, depende. Pero sa Euro, tanong ko lang, hindi ka basta-basta magpa-polynomial is nag-domain English kasi yes, the polynomial. Sige, example kasi for example. So, kunwari, pag y is equal to polynomial, for example, are 2x minus 1. Hahanapin natin yung domain English natin, sa Euro. Etong ganito na to, wala siyang restriction kasi polynomial po yan. Ang bawal lang po yung may rational expression, bawal po yun. At bawal po may square root. Kasi ang indices natin, naka-even number, bawal yun. Eto, wala naman siyang restriction, zero. Since ganyan, so, ang domain and range natin ay magkakapareho. So, ang domain and range natin magkakapareho. So, such that, okay po, salamat, hindi naman lahat. Pero obserbahan mo mabuti yung Syro. Hindi lahat ng polynomials is nagkakaroon lang siya ng design of domain English or ordinary number. Kasi, obserbahan mo mabuti yung mga restriction bago ka mag-compute. Naiintindihan mo? Syro, may natutunan? Sana may natutunan. Ito, paras naman to. So, x such that x are groupings of or real numbers. Ganito ang pagsulat ng real numbers. Pag hindi kayo marunong, mag-aral na lang po kayo. Yan, ganito. The same lang po ang range natin. Kasi wala naman siya restriction. Ganito pagbasa yan. So, such x are the member of the real number. Pero pag nakakita, pag nagkakaroon lang siya ng isang butas or tinatawag ng hindi siya napasama solusyon, mag-expect na po kayo kung ano kayo nakikita nyo sa isang butas na makikita mo sa value. For example sample ko lang yung graph natin ito. So, yung may parabola like this. Kunwari lang yan. Except yung open circle. Demonstrate ko lang parang alam nyo So, part po siya ng ganyan. Ito po yung 1, ito po yung 1. Negative 1 tsaka 1. Yan, 1 yan. So, ayan, kunwari lang, 1 lang po yung 1 po yan. Iba po yung 1 po natin. So, ito po yung domain natin. Domain, hindi lahat ng mga parabola is, hindi naman lahat ng races or number, pero observe mo mabuti. So, since infinite po yan, may arrow po yan,
wala po siyang endless. Infinite po yung walang katapusan niya kasi tuloy-tuloy yan. So, ang domain natin is such that x is the member of the x are real number. Except, ayan na naman tayo, pag except, kunwari, nandito na tayo dito sa, wala po to, so, nasa y na po tayo. So, may butas po, mayroon may butas, ma'am. So, may butas po tayo, guys, kunwari, pag range natin, so, left to right po tayo, ha, left to right. So, kapag yung range natin, kapag, y po to, magkamali lang ako, so, y po yung y. Ayan, magkamali lang ako. Pag y, such that, ang y natin is greater than or equal to, kasi ano po siya? Greater than or to 2. Bakit? Kasi mag-uumpisa sa negative 1. Pataas yun negative 1 hanggang 2. Except, yung value of x natin, except, may butas. Except, yung value of x natin ay nasa ano natin yan, except may ganyan, may nakakita ng butas, yun na po yun na po yun. So, value of x natin yan, diba? Ganun lang yan. Sample ko lang po yung sarili kung nakitindan nyo, diba? Okay, yan, okay na tayo. So, bagay na ito pag mag-demonstrate ng domain and range natin, guys. Sa pag-domain natin, ganito pag left to right tayo alam mo may left, kaliwa, to right, papunta sa kanan. Pag kung ano yung katapat ng given, yung pinaka-endless, may hangganan dito, doon ka mag-uumpisa papunta sa kanan. Kung saan ka tumigil, yan titigil. Yan ang domain natin. Kaso, infinite po yun yung pinakadulo, endless po yan. Pag range naman, parang baliktad naman po yun, pataas po yun ano ko ba dito sa graph na to? Pag range po yan, down to up yan. Malitong demonstrate na to. Dapat dito. Malito. Yan. Mali lang po yung ginagawa nito. Yan. Gets? Ganun lang yan. Okay, ito na nga yung binakamin niya. Paulit-ulit po tayo. Yan. Pag input value x po yan. Pag output value y po yan. Gets? Ito yung mga ordered pair na. I-arrange lang naman. So, ascending order yan. Gets? Kung titignan natin kung function po siya, wala naman siya pa ulit-ulit, di ba? So, function po to. Wala, di ba? Wala. Sa table, kahit alin dyan, hindi ako makatulog sa'yo. Ito na. Yan. Okay na tayo, di ba? Okay, it's niya. Function na talaga yan. Ay, ito. So, ito. Alam mo lang ko. Ito guys. Ito po yung domain. Titingin po kayo sa may circuit. May open circuit tsaka closed circuit. Yan na pala pag-observe. Pag domain po, x coordinate po yan. Ito po yung range is y coordinate. Ganun lang siya. Ganun lang ka maghanap ng mga values. Kasi pag internal notation po yan, ayan ang gagamitin yung nakatipin dito sa mga feature nyo. Minsan, mga ordered pair na po yan. Depende. Diba? Demonstrate kasi mamaya maglalay po ako kasi may nag-prove pa mamit ko. So, ganito pag-solve ng yung mga for the domain and range natin. Kung nakikita nyo, marunong kayo kasi medyo blur lang po yung mga pictures. Yan. So, mamaya ipapakita ko sa graph mamaya. O nga pala, hindi ko na naintindi. So, ito, yan. Ano na natin sa graph natin. Mamaya na lang po, may nag-prove kasi. For the part po tayo. GeoGebra po tayo. So, y plus 1. Okay.
lang. Y plus 1. Y plus 1. Yan. Parang hindi naman to. Dali. That's one. Yan, ito na. Yan, ito. Ito na po. So, pang not-function na po yan. So, ito na po. So, pag not-function na po yan, guys, nakaroon na siya ng tulok. Tingin naman. Yan, ito. Tools natin. May point po tayo. Yan. Yan. Ito point natin. Yan. Yan, ito ko yan. Ipin natin. Mahirap lang siya ipin eh. Yan. So, ito. Not-function po yan. Hindi kakayanin itong ano ko eh. Ayaw. Dito, nahihirapan pa tayo dito. Okay, dito na lang. So, ano tayo? Besa counted sila po, sugar and spice. Oh, not function kasi nagkakaroon na siya ng 2 point. So, not function. Yan. Hirap magsulat nito pag mouse lang eh. Yan. Nagkaroon na siya ng 0.19 yan. Ganun lang. Sige, yan na natin. Okay. Okay na ba guys? Ganun lang yan. So, dito naman na tayo. Not function po yan. Yan. So, ito. Para madali lang siya. Kaya, mamaya sasagutan natin yung mga ganyan ha. Kasi hindi naman ko para gusto niya. Yeah. So, madali lang po ito pag sa table value. Pag sa table values lang. So, pag ganyan, input, output, i-arrange po daw sa ascending po yan. Ganun lang. Yung mga ito, may kulang kasi ito eh. Parang mali yata yung ano natin. Wala siyang set. So, ito, lalagay sana to. Meron ang writing nito sa domain. Ganito, pag domain yan, ang domain yan is the set of the, mali na naman yung graph ko. Gagi. Sandali lang. Yan. Yan. Ganito, pagsulat ng yung braces. Minsan kasi pag ano, depende sa network. Yan. Ascending, diba? 0, 1, 2, and 4. Yan. Pag range, ganun din. Ascending, ha. So, 1. Kaso, ang problema sa output, paulit-ulit, dapat, di ba, nagkaroon lang siya ng dalawang beses yung po natin. So, isa lang. Ano lang. Yan, ito na po yan. So, function po siya. Observe mo mabuti yung x natin. So, function po siya. Pero, itong given na to, so, ito ko yan, relation yan. Relation to mga to. Mga ordered pair natin. Mga ordered pair, 0 and 5, 1 and 2, 2 and 2, siya kayo, 4 and 1,
So, relation to mga to. Pero hindi lahat ng relation hindi nagpa-function na hindi na lahat ng relation ay function. Tandaan niya, pero function po siya. Okay? Pero relation siya kasi given lang po siya. Nung nagkaka-pair lang po siya X and Y. Yan na relation. Para kayo. Sana all. Yan lang. Yun nga, napakadali lang naman. Ang mahirap lang dyan yung yung equation. May mga restrict na kailangan sundin. Ito, kagaya ito. Ito kay titingin. Yan. So, ano ba domain natin? Focus natin yung domain. Ganito. Tuturuan ko kayo. Left to right, ha? Ito, left to right. Yan. Kung saan ka magsa-start yung pinaka-endless, yung may tuldok, yung close man or naka-open, dito ka mag-upisa. Left nga eh. So, negative 5 papunta doon saan ka titigan sa negative 1. Pero, so, ang problema, naka-open circle kasi hindi po siya kasama na solution natin. O, saktong nahanap mo, brokol. Domain in range po. Ganito. So, ito po yan. Ayan. Yan. Left to right, ha. Dito ka titigil. Diyan ka tumigil, ha. Dito, eh. Left to right nga, eh. Ganito paghanap dito. Wala. Yan. So, ganito ang pagdaanan ng domain. X-coordinate po yan. So, ang interval, since yung negative 5 mo, guys, pag negative 5 mo yung interval natin, ay included kasi naka-close circle yan. At not included po kasi ang open circle, hindi po siya kasama. Kaya naka-open bracket po siya kapag included na po yung solution. Kasama po siya. So, negative 5 and hanggang negative 1. Kaso, naka-close po, naka-open po yan. So, close parenthesis kasi hindi po siya kasama. Yun. Bakit din yun? Kasi magkakasama po yan. So, left to right ulit, left to right. So, dito ka titigil, ganyan. So, sabi daw, pag included po, close circle, included po yan, kasama yung solution. Yan, hanggang 5 yan. Having close parenthesis kasi hindi siya included kasi naka-open circle na po yan. Yan ang interval natin. Kasi yun po yan. Inequality. Pag interval, pag hinahanap, pag gumagamit ka ng domain, ang hinahanap, interval notation, depende sa tinuturang teacher nyo kung nagpa-request kayo. Pag hindi nagpa-request ng teacher ng interval, baka hinahanap ng inequality. Pag inequality hinahanap, ganito yan. So, negative 5 is less than or equal to x. Ano may value x natin? Kunwari, negative 4, negative 2, negative 1. Kasama na po yung ganito. Parang, isa-substitute mo lang. Or, bakit may or? Kasi yun. So, eto, yan. Yun po yan. 1 is less than 2 equal to x is greater than 5. Bakit greater than? Wala naman siya equal to kasi not included po yan. Hindi po siya kasama sa solution natin. Kapag ganito, may line like this, equal po yan is included po to like this. Diba? Ito yun. Pag ganyan, greater than lang, is not included kasi hindi siya kasama sa solution. Okay? Yun lang. Pag range naman, ang range ganito, down to up yan down to up. Saka mag-umpisa. So, mahirap ng i-demonstrate. Teka lang. Laka ng problema natin sa natin. Pero, ma'am, paano? So, dito ka nagsistart dito. Ito katapapan to. So, negative 4 up to 2. Ma'am, dapat yung mga endless, hindi po. Yung pinakapuwetan or yung parabola, doon ka mag-umpisa sa like this. Doon siya nahanap, diba? So, hanggang 2 kasi ayun yung katapatan to. So, included po siya. Bracket of negative 4 up to negative 2 kasi included po yan. Yun. Eto, down to it. So, parang may something yata, parang may mali. Sandali lang. So, 2 to 4. So, wala naman yung mamamagitan yung pag ito. Mamili na may i-posible kung tumapat nga ito, hindi yon. So, dito ka titigil pag ganyan patas yan. So, pinakapuwitan. Naka-include na po yan. Yan.
So, ibig sabihin, kaya nahihirapan sila sa mga estudyante kapag nag-aanap po yung mga endless nito. Hindi naman porket endless ay tatapat mo na. Parang may yata something nito eh. Sandali lang. Alam mo po, parang negative. Eto, parang hindi ito eh. Kung ano yung katapatan ng negative to. Negative to. Yun yan. Pag ganyan yan, sa dapat ay mali yata sulat ito. Ito, mas mo gumagawa nito para mali-mali. Wait lang. Yeah. Meron naman gumagawa nito para mali-mali. Yan. So, interval yung minsan pag ganyan. Negative. So, included po yan kasi nakaganyan yan. Hanggang po is negative po. Ito na, included na po ito. Dapat sana eh. Ito eh. Parang mali yata yung sinusulat nito ito eh. Pero hindi naman siya nakatapat kasi naka-erase yan. Baka yung observation ko. Ito yun, di ba? Kung yung katapat nito. Kasi ang problema nga lang, nakaka-list coordinate po yan. Ito, yan. So, ito na pa yung sagot natin. Ilang. Ito na pagganap ng mga graphs natin, okay? Sasagutan natin mamaya pag gising yung pamangkin ko. So, ito, sasagutan natin ito mamaya. Madali lang po yan. Mappings, madali lang po ito. Ito, mga table, madali lang po yan. Bahala kayo. Ito, yung medyo mahirap lang dito i-challenge to. Mga graphs sa mamaya natin sasagutan to. May natulog kasi, dinademo, ito pinakamahirap dito, may equation. So, kailangan natin masundin natin mga restriction, yung mga bawal, yung mga square root, or yung mga rational equation. Bawal yun. I-simplify mo yan. So, medyo mahirap lang ito pag ganito. Mahirap siya lang. Ayun lang. Maraming salamat sa pagkaganyan, guys. Yan lang naman. So, kung pagkahanap natin yung sige na nga, yung function and relation, kunwari lang, magbibigay tayo ng mga given na to. So, yan. Kunwari lang Ito. Kunwari number 1 natin. Okay. Demo ko lang po sa inyo. Mahaba kasi ito eh. Ayan, ito. Pag ganyan, lahat yan, number 1 yan, direction yan, mga yan. So, kunwari, this is set of the 9 and 8, other per 9,8. Kasya. Yan. Kung, yan, ito, mga yan, relation. Pero hindi lahat ng relation ay hindi lahat ng relation ay function. Tandaan nyo, relation ito mga to. Pero titignan natin kung function pa siya. So, 9, 8, negative 9, 3, 7. So, function po ito. Pasok po siya. So, pero na lang yung mga makaparay ng y, wala tayong pakialam dyan. Wala tayong pakialam. So, hindi po siya magkakapareho, di ba? So, ito po, function po to. Kung imamappings natin, sorry, nagutot lang ako. So, ito po yung x. So, 9, 8, negative 9, 3, and 7. Ito po yung y, yung range natin. Negative 8, negative 9, 5. Yung 8 natin, sandali. Nalilito kasi ako. Negative 9, negative 5. So, paras ay, so, imamapis natin dito. So, sabi nga nila sa definition ng function, exactly one element of the range natin, di ba? So, ito po yung kapartner niya. Ito po yung kapartner niya. Ito po yung kapartner niya. Ito po yung
partner niya. Pero, yung 7 niya ay magkaka-pair. So, it means, eto, nagkakaroon lang siya ng ganito, function po siya. Pero na po mga values natin is hindi po magkakapareho. Ay, hindi po siya pa ulit-ulit. Gano'n lang. So, domain in range, bahala kayo kung ano gusto nyo. Pero ang sagot dito, in the set of the ascending order, ano ba ascending order? So, umpisa tayo sa mga negative. Negative 9. Parang pagkalin natin to. Ano lang, mamaya natin sasagutan to. Ano lang siya. Yan, medyo mayilit lang yung ganito. So, magdamoy natin is ganito. Ascending, simula tayo sa negative. Damoy muna tayo. Negative 9. Negative 9. Ano pa, negative. So, pinakamababa. 3. 7. 7. 8 and 9. Yan ang range. Ganun lang siya. Pag range, doon ganun ang domain. Pag range naman, negative 8, negative 9, negative 9, negative 9 manguna, negative 8, negative 8, negative 9, 5, 8, 8, so 5, 8. Diba sabi nga nila pa, bawal na paulit-ulit. So, isa lang to. Bawal na paulit-ulit. Yan. So, function po siya, yes. Yan lang. Yan lang. Ganun lang. Okay, mamaya natin sasagutan to kasi mahaba po to. So, kasi may natulog yung pamangkin ko. So, tapos na po yung mga presentation natin. Discard natin. Okay. Yan. Yan lang. Maraming salamat. Okay, yun na po yung ano natin, reporter natin, introduction pa lang yan. So, sasagutan natin mamaya to. Ay, ito mag-move. Yan. So, yan natin. Yan, don't save tayo. Yan. Okay, paano tayo? So, yan na natin. Okay, yan. Yan, yung mag-move. Okay, so mamaya na natin isasagutan natin yung nasa ano natin sa support natin. Kasi mahaba ng oras yan. Okay. So babalik muna ako siguro mga 10 o'clock or 11. Babalik ako kayo. Sige. Okay, kita-kits po tayo pag 11 or 10. Bahala na. Sige. Masan muna kayo. Baka magugutom kayo. So, balik mo lang po kayo for 11 or 10. Sige, ingat. At balik na lang po kayo. Bye-bye. Sana may natutunan.